Magsilod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tapat noon, ngayon at kailanman, salita niya'y kalat at laganap sa daigdigan. Sapagkat sa kanyang kaparaanan ang lahat na ito'y nahayag, at sa kanyang pamamagitan ng lahat ay nasisilayang ganap, nang sa kanya'y tuwirang naghahanap, at siya'y nasusumpungang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ba ang hindi magbabago? At sino nga ba ang di babaguhin? Kapag tuwirang Ama ang tinanggap, walang hindi magbabagong kanyang anak. At siya unang pawang katotohanan, mga minamahal, kaya't mapagharian, nawa kayong ganap. Sa unang yugto ng buhay ng tao, sa mga kapanahunan ng mga piniling hari, iba't ibang mga ginampanan nila, subalit lahat ng mga totoo tapat, nangagtagumpay, subalit nang sila'y naligaw at sila'y nawalay, sila rin ay pinarusahan. Buhay ba ang Ama? Tinamasa nila lahat ang kanilang kagustuhan. Nakamtan nilang lahat ang nais nila sa buhay. Sa kabila ng kanilang paghihirap, may binigay na kagaanan ng Ama. At lahat ay pinalasap niya sa kanila. Tulad nitong si Ezekias, pinayaman, lahat, si Solomon. Subalit sa mga hinirang at piniling mga hari, kung babaybayin ninyo, walang naging katulad ang yaman ni Solomon. Subalit wala mang naging katulad ang kanyang yaman, hindi na rin ngayon taglay ng kalahi-lahian niya. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, mga minamahal ko, ang lahat ay may pagbabago. Kayang baguhin ng Ama at kayang magbago ng tao. Kapag siyang ginusto at sumunod sa Kanya, walang di magbabago. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman
sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ang aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Paano mo ba kinikilala ang Ama at paano mo sinasabuhay ang kaloob na buhay niya sa iyo? Sinasamantala mo ba ang kabutihan niya, ang kabaitan niya? O sa pagtitiwala niya sa iyo, ginagawa mong karampatan na malugod siya at nakalulugod sa pananaw niya ang nais mong gawin? Magalak ka at magpuri, yamang ika'y patuloy niyang hinahanda at patuloy niyang ginagawa sa iyong kabutihan sapagkat siya'y kinikilala mong ganap. At siya niya ang nararapat matanggap ng lahat sapagkat hindi na kailangan makita mo muna ang Panginoon mo bago ka gumawa ng mabuti. Hindi na kailangan mo nang sabihin pariya na ako, tsaka ka magbago. Hindi na kailangan mo nang masabi niyang, anak, halika rito. Kundi bagkus, wala ka mang nasasambit na sinasabi niya na tinawagan ka, ikaw mismo lumapit sa Kanya. Sapagkat siyang tunay na bantay mo at kalasag sa buong buhay. Kaya nga't kung alam lamang ng tao ang kanyang kamatayan, kung kailan, di nga ba't ipaghahanda niya ang lahat sa kanyang buhay? Lahat-lahat ipaglalaan niya na. Bago sumapit siyaon, ngunit nang dahil maging ang kamatayan at tulad ng magnanakaw na walang nakakaalam kung kailan papasok sa kanyang tahanan at ang paghahari ng Ama sa kanyang buhay, ay walang nakakaalam kailanman. Kaya sa tuwin ay laging handa at marapat na siya ay kikilalanin at tanggaping ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Inaasam-asam mo bang hanguin ka ng Ama sa hirap at dusa? Nananalig ka bang hahanguin ka niya sa kagalingan ay magtatamasa? Sa iyong karamdaman ay makalalaya ka? Anumang uri ng pagkaalipin ay kayang palayain? Lamang ang wika ng Ama, kilalanin niyo ako ng higit pa sa inyong kaalaman, sapagkat ang karunungan ay galing sa akin, at ang bawat katalinuhan sa lupa ay ako man din. Kaya't ang sinumang sumasa akin, ako'y natututunan niya rin. Buhay ba ang Ama? Kaya't kay hirap magmalabis, kay hirap gawin ang kalabisan, lalo tigit kung pinagtitiwalaan ka. Lalo't higit kung naniniwala sa iyo. Kaya't ang bawat paniniwala at pagtitiwala sa iyo, hindi lamang ng Ama, maging ang kapwa mo, marapat gawin mong tama at marapat. Yaong sa iyo'y paniniwala at pagtitiwala ay mapakita mong ika'y tapat. Mga minamahal, ilan kaya ang magsasabing tapat ako sa Panginoon? Ngunit at pasubali, kung may gustong gawin, pinananaig ang sariling damdamin. Ilan kaya ang nagnanasang paroon at makaparoon sa kaharian, subalit hindi makapanaig yung damdaming mula sa Ama, na nais niyang matupad at maganap sa lahat ng kanyang mga anak na nagnanasang siya'y makapiling. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mga minamahal, ang wika nga, nakapagsasalita ang matalino sa ganang kanyang alam na katalinuhan. Makapangungusap ito ng ganang kanyang katalinuhang taglay. Subalit, ang katalinuhang mula sa Espiritu ng katotohanan, walang makapangungusap kailanman maliban ang Diyos na buhay, na ginagamit lamang ay mga anak niyang ginamit upang may luwal at may datal ang kanyang nais ipatungkol, iyukol at ilaan sa sanlibutan. Mga minamahal, sino nga ba ang hihigit pa sa Ama? Wala na kahit isa. Ni hindi makahigit ang sino mang matatalino at magagaling, sapagkat ang lahat nga ay sa Kanya. Kaya't kung paano siya nag-aanyaya sa tuwina, naway, pakinggan naman siya. At huwag mga tuwiran, magdahilan
na wala akong panahon, wala akong oras, marami pa akong dapat pag-ukulan. Sapagkat ang panawagan ng Ama ay walang kupas. Lamang ang mga sumusunod at tumatalima sa Kanya, yung nagmimithit, nagnanasang, patuloy na siya'y kamtan. Naway isa kayo sa nagmimithing sa Kanya ay makapanahan at madama ninyo ang Kanyang wagas na pagmamahal. Naway maging isa kayo sa panuntunan niya'y sumunod at ang kalooban niya ang manguna at maghari sa buhay niyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dahil tapat at buhay ang Diyos, mga minamahal, paano nga ba nabuhay ang katotohanan sa buhay ng tao? Paano nga ba binigay ng Ama ang lahat? Kung tuwiran ninyong maunawaan ang mga ginawa ng Ama sa unang panahon sa mga ninuno na naturingang ngayon wala na, isang buhay na patuto ang banal na aklat na ito na kung sasambahin siya sa katotohanan ay mararamdaman ang kanyang wagas na pagmamahal. Ngunit paano mo ba siya dinadama at paano siya kinikilala? Ikaw ba'y dumadama sa Kanya kapag may kailangan ka lamang? Kinikilala mo ba siya kapag may kagustuhan ka lamang sa Kanya? O sa kabila ng wala kang hinihiling, hinahanap mo siya at dinadama mo bilang anak kaniya? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kumusta ka na, Pogi? Mabuti naman, anak. At kahit na hindi ka na humihingi, nakakaalala ka pa rin magtungo para paalala mo sa Ama at ibigay mo yung anak mo na patuloy pangalagaan niya. Sapagkat sino nga ba ang makakasama ng isang magulang na mangalaga sa kanyang anak, kundi ang Diyos, Ama, na nagpahiram ng kanyang anak sa Kanya. Yun ang pawang katotohanan. Kaya't kung tunay lamang kilala ng tao ang Ama, walang tunay na karamay, kasama, sasaklolo, sa anuman, segundo, oras, minuto, araw at gabi man, maliban ang Ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya't mula sa hari, lumapit si Elias at sinabi sa bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan kung si Yahweh ang tunay na Diyos? Siyang sundin nyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, ako na lamang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Samantala may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa. Katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, yun ang tunay na Diyos. Buhay ba ang Ama? Maraming hamon ng tao ng panahon na yon para subukan ng Diyos na katotohanan. Maraming gustong gawin ang tao para mapatotohanan ng Diyos na kinikilala nila at si Baal na isang rebulto. Mga minamahal, magpahanggang ngayon ba? Kailangang marami ka pang makita bago ka maniwalang may Diyos ka? Kailangan mo nang sabihin sa'yo, anak, magpapababa ako ng apoy ngayon para maniwala ka?
na ako nga ay kayang gumawa ng gayon? Dapat, kung papaanong naging sutil at palalo ang mga ninuno sa panahong yaon, ngayon, huwag Diyos siyang subukan sapagkat panahon na ng Espiritu niya. Buhay bang Ama? Sapagkat kayo man din, hindi nyo man siya subukan, kilalanin nyo lamang, mararamdaman nyo siya'y buhay na kumikilos sa inyong buhay. Sino bang nagpapalakas? Na kapag ikay hihina, dumulog ka, Panginoon, palakasin niyo po ako. Patibayin mo ang pananalig ko. Pawiin mo ang kagulumihanan ko. Alisin mo ang pag-aalinlangan ko. Pagintapatin mong maging matapat ang puso't isipan ko. At kapag nakita ng Ama, tapat totoong pagdulog nyo, tingnan ninyo pagtindig nyo'y iba. Yaw ng patutoong kumikilos ang Espiritu niya. Huminga nga kayo. May sumasagabal ba sa paghinga nyo? Masamang espiritu ang naririyan. Ngunit kapag huminga ka ng magaan at maaliwalas ang pakiramdam, mabuting espiritu iyong taglay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At pinaliwanag ng mabuti ni Elias na ang daming propeta ni Baal, noon pa pala, kung sino ang kamalian, kung sino ang mali, doon maraming sumasama. At si Elias na nagpapakatotoo, nag-iisa na lang siya. Ngunit, di pa siya natigatig, sapagkat siya'y naroroon sa pagtitiwala ang kanyang kasama higit sa magagawa ng 45 na propeta ni Baal. Buhay ba, Ama? Kaya, kapag napagtibay mo, ng Diyos mo'y may magagawa sa'yo, ipakikita niya yung pananalig mo na tapat na di ka nag-aalinlangan. Kaya sa oras na ito, may sakit ba kayo? Kaya kayo nariritong mga may karamdaman, naghahanap kayo ng kagalingan, di ba ga? Maging tapat kayo sa pananalig na totoo, pananalig na tapat na hindi kayang bawiin, kuhanin, sirain, ang loob ninyo ng sinuman. Sapagkat ang Diyos na Ama na siyang inyong tinatawagan ay tapat ninyong tinanggap sa buhay. Buhay ba ang Ama? Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami. Sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias, wika niya. Lakasan pa ninyo, alam naman ninyo ang inyong Diyos, baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog. Kaya't kailangang gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak. Yan ngayon ang nagaganap sa mga kumukuha ng lakas sa bundok. At sinasabi nila'y mga anting-anting, mga kapangyarihan na taglay. Ang kapangyarihang walang taglay, basahin ninyo sa katotohanan. Hindi ito si Constancia ang pumili. Nakita ninyo walang sipi, kundi binuklat na mainam. Upang inyong mapagtanto, mapagnilayan ninyo na kung tunay kayong kikilala sama sa sama-sama nyo't buklod-buklod na pagkakaisa, magagapi ninyo ang sino man sa inyo na di tapat at totoo na laban sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. At tiyaw na nga, sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak tulad ng kanilang kinaugalian. Sa sila'y maligo na ng dugo. Lumampas ang tanghali at oras ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa rin tugon kahit ano. Tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan. Lumapit-lapit kayo, wika niya. At nagsilapit ang lahat. Inang ang dambana roon ni Yahweh
na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas na ilang ng mga lipi ni Jacob. 12 bato. Sa 12 lipi ni Abraham, yaon ang tinumbasan niya. Ni Jacob ang pinagmulan, yaunay anak na ni Isaac, apo na ni Abraham, anak na ni Jacob. Binigyan ni Yahweh ng mga pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at pinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya. Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa utos ni Elias, makaitlungan nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harapan ng dambana at nanalangin. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito, pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Yahweh, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila inyong pinagbabalik loob. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh, tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang bumbayan at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lamang ang Diyos. At doon na patutuhanan na ang Diyos na buhay ay kumikilos kahit hindi nakikita. Kaya ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at ang Diyos na nag-iisa magpakailanman. Kung tuwir ang hahanapin at apuhapin, kikilalanin at masusumpungan. Magtiwala lamang, wika nga niyang mainam, may gagawin ako sa inyong buhay. Ganang pagkatao ay di mababaybay ito. Ganang katauhan ay di gagawin ito. Ganang pagkatao ay walang talinong baybayin ito. Ganang katao ay di may babaybay sa inyo. Ganang di nyo na malayan kung paano nag-ulat ako, naway matunto ninyong totoong totoo, na kung paano kinilala kayo ng Ama, makilala niyong lubos kung ano't sino siya, at sa buhay nyo'y maging ganap kayo, na pagkilalang tanggapin ay siya, sa gayon anuman ang hinaingat daing nyo, may takdang araw na tutugunin kayo. Alalaong baga, tulad nga ni Elias, may oras ang kanyang pagdulog, at may araw na pinili, mayroon ding takda ang pagbibigay nitong Ama. Subalit ng oras na yaon na marapat ipakita ng Ama na siya'y buhay na buhay sa Kanya, natupad ang nasa at layo niya. Yamang si Elias ay sumunod, nagpakatuto at naging tapat, at di niya kinatakutan ang 450 mga propeta, sapagkat batid niyang iyong kahuwaran ay naroroon sa kanila, at tigib naman siya ng katapatan sama, kaya't siya nang nagpatabaan ng puso niya, nagpalakas, nagpatatag ng isip at kalooban niya. Mga mahal ko, ang damdamin niyo'y mapatatatag ng Ama. Ang kalooban niyo'y mapatatapang niya. Kung tuwirang siya ngang sumasa inyo, magaganap din sa panahon ni Elias ang sa panahon ninyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yaw na nga ang tinatawag nilang sumamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat sa panahon naman ngayon, yaw nang tinutulig sa tinatalakay ng ibang mga kapanahonan nyo'y kasama at buhay. Subalit ang wika ko naman, niloob na magkarong dibuho at larawan,
ang nagkatawang tao pang di malimutan at makaligta ng nakaraan? Sapagkat sino nga bang gugunita inyong nagpakasakit sa inyo kung walang isang totoo at naging tapat na tulad ni Elias? Ang may pandinig ay nakarinig. Yaoy walang dilitiba ang inyong tinatawagang Panginoong Hesukristo na kung puso nyo'y totoong totoo at tapat na naroroon sa damdamin ay nariyan, tapat din kakamti ninyo yung mga paghaharing kayo rin ang magagalak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Gumawa muna kayo ng tama at marapat. Tupdin nyo munang ganap yung amang mahiwaga sa lahat at pakikita niya sa inyong mga tapat at makatotohanan kung kailan kayo dinodoya, tinutuya, inuuyang, doon siya lumalakas, yamang siya inyong pinagsisigawan. Kayo namang kaya niyang ibigay ang lahat at siya'y nagiging ganap sa inyong paniniwala, may pasisilay siyang ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Bayaan niyong uyamin kayo ng kapwa niyo na kung kumikilalang totoo sa may di gagawin ito. Bayaan niyong pagtawanan kayo ng kapwa niyo na kung tapat at totoo sila'y di mangyayari ito sa inyo. Kaya't kung tapat nga kayong mga inuuyap tinutuya, mapapakita ng Ama ang tunay niyang hiwaga. Kaya't sumulong kayo't gawin paway kabutihan, siya rin naman ang sa inyo'y tutupad pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Yaw ng pawang katotohanan na kung ganang katauhan, saan kaisipan huhugutin yaon at paano ito mapagbubulay-bulay. Ni paano niya ito matatandaan upang sa inyo'y ilathalat iluwal. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sa buhay mo, isang patotoo na lamang kung paano gunitain mo nang ang kabiyak ng puso mo ay ipinihit sa isang rehas na nakakulong na wala namang sala kung paano kumilos ang Ama. Kaya't kung magkagayon, napatotohanan na ng Ama may kinilos na't ginawa siya. Ano't hindi paglalaban niya siya. At siya na totohanan. Kapag kumilos ang Ama, may pamamaraan at kaparanan siya. Kapag gagawa siya, walang pinagsasabihan pa, kundi siya mismo ay kumikilos at ang ginagamit niya ay napapatotohanang may magagawa silang lahat. Kaya gawin niyo ang tama tumpak. Mapapatotohanan niyang kayo'y kanyang anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Kaya nga, sinabi ni Elias, iniutos ni Elias, dakpin ninyo ang mga propeta ni Baal, huwag bayang may makatakas kahit isa. Dinakip nga sila ng mga tao at dinala ni Elias sa batis ng Gison at pinagpapatay. Niloloob ng Ama na maganap na yung panahon na yaon, sapagkat noon pa man pinakita niya kung paano ang kanyang tapang. Kaya't ang tapang na sinisilid niya sa kanyang mga anak ay di kayang isilid ng sino man. Kaya't kung ikaw ay nangungusap ng katapangan ukol sa kanyang kabanalan, hindi mo taglayan. Sapagkat wala kang kakayahan niyan. Kaya't kung papaano mo na iluluwal yan at sinisidlan ka ng katalinuhan, panaligan mong Diyos mo'y sumasa iyong katawan. Upang sa gayon, ang bawat araw mo'y di katigatigan, kundi kapayapaan. Sinabi ni Elias kay Akab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan. Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Carmelo. Sumubsob sa lupa, sinabi niya sa kanyang utusan, tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat.
Wala po ako makitang anuman, wika ng utusan. Ulitin mong makapito, utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailan lang mula sa dagat. Madali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Akab na singkawa ng karwahe at lumusong kaagad. Baka siya hindi na makalis dahil sa ulan. At siyaw ng pawang katotohanan. Sinubukan niyo ba na gawin ang marapat at tama? Ngunit nabigo kayo? Ngunit patuloy niyong ginagawa ito sapagkat nagtitiwala at nananalig kayo? Yaon ang patutuo ng Ama. Hindi sa isa lamang doon ka sumubok kung paano may gagawin siya sa iyo. Ngayon, kung tunay na kilala mo siya, bawat araw gawin mong tama tumpak at isang araw gagawin niya rin sa iyo ang ikaw ay makalaya. Sapagkat kung papaano ito'y propeta ng naturingan at malakas ang kapit at pagkakarapit, nandun pa rin ang kanyang ginagawa ay di agad pagdakay sinusunod. Ikaw pa kaya na wala mang alam? Ikaw pa kayang di mo pakilala ang Ama? Ikaw pa kayang di pa tumawag sa Kanya? Ikaw pa kayang walang nagawang mabuti sa Kanya? Kaya gawin mo na ngayon din. Kumilala ka na, tumanggap ka na, sumunod ka na, at manalig ka. Kung papaano ang paniniwala ng iyong mga ninuno, naging tapat at totoo sa Ama, gawin mo. At pakikita niya, siya'y Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, at ni David sa panahon ng anak ng tao. Mahal na mahal ko kayo, katotohanan ng tinuturan ko, o taong matatalino, baybay ng tinuran ko, ganang kuntsing na pagkatao, mawiwi ka bagay ito? Saan niya huhugutin? Wika ko nga sa inyo. Kaya't kung may pandinig at patuloy niyong pinakikinggan, yung marapat na tanging Ama lamang ang makapagbibigay ng talastas sa isipan, sumunod kayo, kayo rin ang magagalak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pagdakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Akab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ni Yahweh, inililis niyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Yaon ang Espiritu ng Ama, nakagagawa ng walang nakakakita, nakatutupad ng di makikita. Sa taong gagamit at ginagamit niya, may nagagawa silang di nila kaginsa-ginsa, sapagkat hindi nga nila namamalayan kung paano sila nangungusap at nagtuturan. Hindi nga nila batid kung paano sila'y nakapagpapagaling at may gumaling. Hindi nga nila batid kung paano nga iluluwal at daratalang mga pangungusap. Subalit hindi man nila namamalayan nang dahil sila'y sumusunod at tumatalima ang Amang sinundan nila, siyang nagbigay karapatan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Huwag niyo subukan ang kapwa niyo, maging ang Aman totoo, kundi gawin niyo ang marapat at gawin niyo rin ang tama. Suungin niyo ang laban sa inyong buhay at kayo mismo'y magpapatuto. Buhay siya sa inyong buhay na bumuhay at nagpahiram ng buhay niyong taglay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Nang sabi nga niya, babalik ko lang po ang aking sasabihin ay yung nakaraan. Tanong ko pong maliwanag sa Panginoon ay ganito. Paano po ako mangangaral? Wala akong karunungan. Hindi ako dalubhasa sa Biblia. Wala akong kaalaman. Konstansya, salita ko'y bumabalong, parang balong umaapaw. Sumalok ka, di katitigangan. Yaon ang gawin mo, kung saan man dako kita'y harap at sa tao'y ilahad, buka mo ang bibig mo, mangungusap ako sa lahat. Buhay ba nga Ama? Buhay ba nga Ama? Kaya, bakit mo paghihirapang magmemorya? Bakit ka maghihirap magsulat-sulat pa?
Bakit mo kailangang memoryahin ang di mo naman salita? Kapag salita mo ang minimorya mo at sinulat mo ang salita mo, walang kapangyarihan mula sa Ama. Kaya't ito ang asahan mo. Kapag kayo'y nagtiwala na nampalataya sa Ama, sisidlan kayo ng kung anong gusto niya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Manalig kayo! Simulan nyo na nang may mapakita siya sa buhay nyo. Kung di nyo pa nakita noon, ngayon, simulan nyo. Baka may mapakita na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ano bang... Ano ba? Tingnan mo nga naman. Ito pala ay ang unang aklat ng mga hari. Ang kasaysayan ni Elias. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Diyos, masiping at manamnam pagbilang tao. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Bumalik daw ako. Hala ko, tapos na po. Kaya, tulad ng binaybay kay Mateo, na laging handa, iniulat ng Ama na ang laging handa sa pananalig at pananampalataya niya, ay hinahanda ang loob at isipan nila. Kaya naman, sa araw at oras na may gagawin, katutuparin para sa Kanya, kinukulang ka ba ng pangunawa? Kinukulang ka ba ng lakas? Kinukulang ka ba ng magagawa? Kung kulang, hindi ka makatutupad. At yun ang patotoo. Kaya hindi kayo kulang sa lahat ng gustong gawin ng Ama sa buhay nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang kulang lamang yung ayaw niyang ibigay sa inyo. Ngunit pakatandaan nyo, hindi lahat ng nasa tao'y galing sa Kanya. Kung galing sa kasamaan, hindi galing sa Kanya. Ngunit kung galing sa kabutihan, siya ang may alay. Kaya gamitin ninyo lahat ng mabuting nasa sa inyo at lahat ng di na tama at tumpak na nasa inyo pa rin, itapon nyo na, itakwil nyo na, alisin nyo na, at panahanin nyo'y siya. Buhay ba ang Diyos? At walang makagagawa niyan, maliban ang Kanyang Espiritu. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may hinalihan ka na naman ng masamang espiritu. Magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Malapit na birthday mo, alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin, alam kong magagawa
ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Yan ang kaibahan ng pinag-aaralan mo'y salitang banal. Ang natututunan mo'y kabutihan ng Amang Mahal. Ang natanggap mo'y kanyang kabanalan. Sa oras na ika'y nalulumbay, gunitain mo't pagnilayan, sisidlan ka ng kaaliwan. Sisidlan ka ng kalakasan kung nagugupo kang nilalang. Ititindig ka't palalakasin, iuusad kang mainam. Kung ika'y nadidimlan, hahawiin niya yan, upang wag makapangibabaw, liwanag niya'y ibibigay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At tulad din ng mga ninuno nyo, ang naiba lamang ay kasuutan, ngunit ang ulo, ang mata, tenga at bibig ay isa pa rin naman. Habang nabubuhay ang nilalang, taglay pa rin kanyang buhay, na di tao ang nagbigay, kundi Amang sa kanya'y nag-alay. Kaya't kung magkagayon, maling kaukulan ay huwag pamarisan, kundi ang inyong patuloy na hanapin at masumpungan, yung layon at nasa ng Ama, ang pagbabagong buhay. Pagharian kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng paniniwala, pananalig na matapat. At sa Ama ay patuloy kayong huwag mawalay at malisya, kundi patuloy na siya'y damhin, apuhapin sa damdamin. Sa isipan nyo'y ikintal kanyang mga mababuting aral. Doon ninyong pagnilayan kung kayo'y naninimdim. Bibigyan niya kayo ng tuwirang kagalak at kaliwan. Yaw na nga ang sakin na sambit ng nauna, at inyo pa ring pamarisan, mabuting kaganapan ay huwag nyong talikdan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Talikdan sa isipan at gunitain lamang upang magkaroon kayo ng lakas at tapang sa hamon ng buhay. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoong-totoo po, ang salitang banal ay nagbibigay kapayapaan. Napapatotohanan po yan na paghiga mo, dahil may recording po ako, no? Sabi nga nung mga katabi ko, siya po, makikinig, mamaya niya neka, humaharok tayo, nakaririnig. Gising, maandar pa rin. Tingnan mo nga ka ako, pati itong ginagamit ko na ito'y pinatitibay. Full charge pa rin ka ako'y magdamag na. Buhay pa ang Diyos. Pumalakpak na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sino po ang tunay nating husgado? Sino po? Ang Diyos na totoo, na di nakikita, ngunit alam niya ang bawat nagaganap sa ibabaw ng lupa sa kanyang mga anak. Sino po ang tunay na tanggulan? Ang Diyos na tanggulan ng lahat. Sino ang aasahan sa oras ng kagipitan? Ang Diyos na may magagawa sa bawat saglit.
sa buhay ng sinuman. Sino ang dapat sundin at sundan? Ang Diyos na walang maliw magpakailanman. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumusta ka na, Pogi? Pogi-pogi. 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 Di ka na ba tumiterek-terek? Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? May bukas pa. May bukas nga naman uli bukas. Kaya lang may bukas uli na misyon. Alam niyo po, hindi ko naman po ito ginusto at di ako may gusto nito. Mula po ng sambitin na humayo, ihayo mo muli anak ang aking imahen at ikalat ang mabuting balita. Sa totoo lang po kaya lang tayo may bakanting araw na naririto at wala po sa paghayo kasi po hindi lang po nag-i-schedule. Subalit, marami pong gustong mapanikan. Kaya lamang po, siyempre, bilang wala po akong kakayahan, wala po akong pera para humayo at akong magpagasolina, nakakahiya po sa mga volunteer natin na laging nagbo-volunteer para sila ay magbigay pang gasolina, magpagamit sa sasakyan. Inaamin ko po sa inyo, ako'y mahirap, walang kakayahan, di ko po'y kayo nahihiya sapagkat ako po'y inatasan na hindi ko naman ginusto ito, subalit kailangan to pa rin ko dahil masaya akong sumusunod at maligaya ang puso ko. Nadama ko po, nadama namin ang kaligayahan at kagalakan, kaya patuloy na tumutupad. Ngayon po, kung di po naman ba kalooban at kagustuhan ng Panginoon, mangyayari ba kung ikaw lang may gusto? At kung ikaw naman ay may gusto, katanga mo naman, kagusto mong napapagod, umaalis ka pa sa bahay mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Bakit? Umaalis ka pa. Nandito ka na nga, makapaglilingkod ka naman dito. Ngunit hindi po ganun ang ginampanan ng Kristo, di po ba? Hinayo, lumisan. Alam niyo po ang pasimula ng gawain ito, sa totoo lamang, hindi naman sa bahay nagsimula Dahil nang ayaw ko nga pong tanggapin ito, ibabalik ko lang po ang nakaraan sapagkat binabalik sa akin. Nung una pong tumango ako, tumanggap, hindi naman po ako sa bahay Dahil ayaw ko pong pakilala. Ayaw ko po. Tinatago ko nga po Ngunit, hindi pala yun ang dahilan ko, kaya po pala nangyari yon sapagkat ang Panginoon, naganap ang siya'y makilala sa iba't ibang dako. Saan pong pamamaraan? Bakit po nakilala yan? May tutunguhan po kaming isang lugar, halimbawa ay magsimba kami ng kandaba. Masisiraan ang sasakyan namin dun sa may tapat niyon. Halimbawa ay dun sa lugar na yon. At mangungusap ang Espiritu, anak, edi siyempre po karami namang mga isang araw nga eto po, binabalik sa akin. Pipikit po ako para maliwanag ko pong may baybay sa inyo. Naplat po ang aming sasakyan. Si Cecil ang nagde-drive. Sa owner pa po nila noon. Si kapatid na Maria ang kasama, tsaka yung kanyang alagad. Si Cecil po, tsaka ako. 4 po kaming babae. Tama nga ba? 4 po kaming babae. Ngayon po naplat, hindi kaya ng mga babae itong alam niyo po ba doon sa pinatigilan naming lugar, may mga lalaki naman doon, hindi kami pinapansin. Dumating po ngayon itong gagamutin. Doon, ganyan kumilos ang Diyos na hindi mo namamalayan. Eto po, dumating po ngayon ang isang tao na nakamotor, at nang bumaba ay, engka, pasubali ko sa iyo. Iyan ang hinihintay ko upang damayan kayo. Gamutin mo siya. Ano pong sakit nun? Pasubali ko'y haplusin ang paa at mataas ang presyon niya. Sabihin mo sa kanya magpahinga at baka siya'y tumumba.
Kung hindi po totoo yun, ako'y pagtawanan pa. Aba, anak, sino ba nag-aatas sa'yo? Bakit nagkakaroon ka ng alinlangan? Sulong gawin mo. Lumapit ka, nahihilo siya. Nilapitan. Taas ang presyon mo. Nahihilo nga po ako Kaya ako'y nakaupo dito, hindi ako tumatayo. Sulong, manalig ka na. Tumayo ka, masakit po ang pako sige, hinilot. Nung gumaling, hoy, mga bata kayo, halika nga dito. Yung ayusin nyo nga kairing gulong. Di po ba buhay ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yan po ang pasimula sa parting Pampanga. Diyan. At eto pa. Dahil habang ginagawa, inaayos ang gulong, eto po. Anak, tumungo ka sa tahanang yaon. Pumasok ka diyan. Ano pong gagawin ko? May makikita kang babae na nakaupo, nag-aano ng bigas, nagbibistaye ka ng bigas. Naghahawin ka ng yung mga hilaw na bigas. Lapitan mo at di siya makalakad. Baka po hindi ka papasukan, kala man magnanakaw kami. Pasubali ko'y sabihin mo, pwede po bang makiihi? Tao po, pwede po bang makiihi? Kasi po ginagawa yung sasakyan namin, wala po kaming kasamang lalaki. Tako po, Kenny. Alin po ba doon, Panginoon? Tinuran ko na sa'yo yung nakaupo at nakabilaw ang bigas. Patindigin mo para patutuhanan ko sa'yo. Tumayo ka nga. Di po ako pwedeng tumayo. Yan ang Diyos. Ganang kuntsing, hindi babaybay ko kwento ito sa inyo sapagkat di niya alam ang ginagawa. Kayo, anong sakit nyo ngayon? Sa atay. Cancer. Kumalat. Inopera. Yan ang espiritu. Ano ngayon ang alam nyo? Ba't di kayo magpakatotoo nang mabatid nyo kung anong dapat sa inyo at makilala nyo, di nyo nakikitang tao sapagkat may gagawin sa buhay nyo. Mahal na mahal ko kayo. Ilan lamang ang tinukoy kong ito. Para sa gayoy, gawin nyong magbulay tao. Ngunit kung di mapagtatanto nyo, paanong may tutuparin ako? Samantalang pananaw nyo'y pagkatao. Ang inaasahan nyo'y taong gagamot sa inyo. Anong kakamtin nyo sa pagkatao? Kaya't kung tapat kayong totoo, may magaganap sa buhay nyo. Tulad mo. Sapagkat, kung sabihin sa iyong, alisin ito, ng pagkaalis at aalisin, kung inalis, buhay ka na ba, no? Habang buhay baga, mangyayari na yaon. Tao, magbulay-bulay kayo, magtanto kayo, ganang pagkatao walang tutupad nito. Tulad mo, kung papaano ang bawat araw ay pagdalisay din naman kung paano hanggang isang araw maramdaman mong wala na yan. Ano nga ba ang wika ko? Kung ang bundok nananahang nakatindig, subalit kapag ito yumugyog, yumuusok, at pabulusok, tao, magbulay-bulay kayo, magtanto kayong lubos, at ang mga tinuturan ko'y wikain nyo nga ito. At nang masabi nyong, gayang-gaya ninyo, wala kayong pasubali. Ikaw, nasaan ang bukol mo? Paanong ginawa ito? Hindi ko ito binabaybay para magmagaling ako sa inyo. Sapagkat si Constance ay wala namang pinagaling na tao. Kaya't kung mababaybay nyo ang mga kinakaraan at nakaraan ngang gagawin pa, ay magagawang muli ito. Doon nyo masasabing, di namamatay ang tinatawagan nyo. Mabuhay lamang sa puso nyo, may gagawin para sa inyo. Habang nabubuhay kayo, matigib ng pag-asa, matigib ng pagtitiwala, tapat, wag talusira,
Totoo, wag alinlangan. Tularan nyo si Elias na binaybay ko at tinuran nang makilala nyo ang gagawin sa buhay nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, habang may buhay kayo. Umusad, lumaban, pakibakahan nyong ganap sapagkat iyay hindi inyo pinahiram at pahiram. Gamitin nyo sa kabutihan, Ama sa inyo'y magdaratal nang marapat man din upang kayo na may mapagalak at tuwirang maging masyahan. O tao, di ko ito nasang bigkasin, ngunit marapat kong iluwal. Panahon na upang kayo'y magsubakit at magsumikap na magbago. Sapagkat ang wika nga, kung ang panahon nyo'y mawawala ng lahat ang larawan, paano pa ang mga batang gugunita sa di nila namamalayan? Kaya't huwag nyo nga alisin ang aking larawan. Masambit nyo sa tao at batang walang isip at muwang. Ito ang Kristo, nagpakasakit na totoo, upang magunita may Diyos na anak na sa inyo'y tumubos. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo, subalit walang magagawa ang kaharap niyong larawan at tribulto. Sapagkat di makagagalaw, makakukurap man lang ito. Ngunit ang di nyo namamasdat, di nakikitang tuwiran. Sambahin nyo sa katotohanan, sa puso nyo ikintal. Manahang ganap at itirik ang isipan. Sa kanya'y makapanahan at di mawawalay. May gagawin siya sa panahon habang kayo'y nabubuhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Mga minamahal, tapat, totoo ang Diyos. Ngunit, tayo po, hindi natin alam kung anong gagawin at nagagawa sa buhay natin kung di natin siya kikilalanin. Kaya, kilalanin natin siya. Ako man, tulad din ninyo, walang alam, walang karunungan. Ako man, tulad din ninyo, tao lamang, may buhay, may kamatayan. Ako man, kundi sa kalooban ng Ama, wala ako ngayon sa harapan nyo. At wala rin kayo sa dakong ito. Kaya tayo-tayo, kumilalang tapat sa Diyos na di nakikita, ngunit tapat sa ating lahat. Pagpalain, nawa, niya tayo. Kasama na rin ako, wag lang kayo. Buhay ba ang Diyos? Tayo na po, mga mahal ko. May tanong po ba?